Basta kayo guys, so today meron tayong ayusin na isang Bosch na subwoofer na para siyang home theater design made in Ireland. So ito po ang problema niya guys, pakinggan nyo, parang umuulan. Kahit tanggalin mo dito yung pinaka-input, yan, tanggalin natin to. Kasi kung dito lang problema niya, pag tinanggal mo to, dapat wala na yan. So meron pa rin. Ayan, tingnan. Para siyang may umuulan. So, check natin to guys. Ayan, Bosch. Ang problema niya guys, nagana naman siya kaso yun nga, may kasamang grounding. Yan, parang radyo na hindi mahanap yung channel. Ngayon yung araw yung radyo. So ating bubuksan ito. Yan, Bosch made in Ireland. Dumako na tayo sa pagkakalas ng Bosch na ito. So tanggalin muna natin yung VGA, female at male. Ayan, so may thread lang yan para matanggal. And then tanggalin natin yung tornilyo. So 4 ang tornilyo nito guys. Ayan, so ilapag natin itong mga surround speaker, baka mahulog at baka masira pa. Ayan, so ikutin lang natin. So 4 po yung tornilyo. Bago po natin matanggal yung tornilyo, after natin matanggal yung tornilyo na yan, so makakalas na po yung likod na yan. 4. So tumutok lang kayo guys sa pagbabaklas nito, baka para alam nyo kung paano magbaklas ng speaker. Ayan, so at tanggalin na natin yung likod. Tanggalin natin yung 4 na tornilyo, and then tanggalin natin yung likod. Lang yun sa mismong speaker, nakasaklob lang. Ayan, sobrang dumi guys. Siguro ilang taon na to or ilang dekada na tong speaker na to sa may-ari. Shoutout pala sa may-ari nito, si Tisoy. Ayan, siya po ang may-ari nitong speaker na ito. Matibay talaga itong speaker na to na Bosch. At maganda ang sound talaga, quality, kahit maliit lang at akala mo nasa sinihan ka. Parang home theater talaga yung dating nitong speaker. So tanggalin muna natin yung mga connection. Make sure lang guys na tandaan nyo yung mga connection yan para hindi po kayo matagalan o magkamali. Ayan, so tanggalin natin yung pinaka connection papunta sa input dun sa VGA, yung itong malapad na to. So clip lang po yan. Yan, para pag clip nyo ng yan, tapos kusang aangat siya. So yan po yung para sa input control dito sa andyan na po lahat yun, yung remote at saka control ng sounds, and then yung power. At ito naman po yung pinuputol ko na yan, yung tali niyan, so yan po ay papuntang yan, yung mismong speaker yun, saka yung power supply. Ayan, napakadumi guys. So lilinisan natin to para malinis talaga at hindi makasira ng tuluyan.
Isa kasi sa nakakasira yung dumi o yung mga alikabok. Yan ang number 1 na nakakasira sa ating mga appliances. Napaka-sensitive kasi ang mga components ng mga electronics. Kaya ugaliin nating linisan ang ating mga appliances. Kasi ang alikabok ay mayroon pong resistance. Once na dumikit sa mismong board, magko-connect doon sa mga IC or mga resistors, kukonek siya doon, magkakaroon ng problem yung ating parts. Magkakaroon siya ng pagbabago ng ating speaker. Yan. Bago muna natin linisan, tanggalin natin yung mga yung power supply. So ang ginamit ko po dyan is naka-allen wrench po siya na yan, hindi ko alam kung anong number yun, basta meron kayong mga allen wrench na iba-iba para sukatin nyo na lang kung anong laki ng tornilyo na yun. So ito yung tinatanggal ko is ito po yung power supply nya ng buong speaker. So napakaganda ng power supply guys, regulated na. Mas maganda kasi ang ganitong power supply guys kasi maganda yung bigay ng supply nya, hindi mabibitin yung power amp nya. Isa pa sa pinakamaganda sa regulated power supply is wala yung sound na humming o static na lumalabas sa speaker, yung sounds. Check natin yung napakaganda talagang regulated na power supply compared dun sa transformer design na DC. may mga static talaga. Yan. So yan, nice regulated na power supply ay napakaganda. So yan, after natin baklasin yung power supply is check natin yung voltahe, kung kumpleto yung voltahe ng power supply. Ayan, so kunin natin yung terminal ng power supply, nakasaksak po yan, live po na ating i-check yung voltahe. Base sa aking measurement sa tester, ayan, 13.14 volts. So okay naman yung supply nya, maganda yung bigay ng power supply, kaya good yung power supply. At yung isang line na kulay red kulay yellow, yan po ay parang switching ng supply dito sa power amp ng speaker. Yan. So good naman lahat. So dumako naman tayo sa power amp dito sa speaker na to. So ganito lang guys ang pagbaklas niyan. Yung pinaka-clip dun sa taas, yun po yung sungkitin nyo para umangat at mag-release yung pinaka-mount nya. Ayan. So pagtanggal niyan is tanggal na po yung mismong power amp board. Ayan. So yan po yung mga clip nya. Ayan. So yan. Next yung power amp board yan. So yan po yung pinaka main ng nya, power amplifier. Ayan po. Madumi din guys. So may mga alikabok. So ang una-una tayong gawin guys, linisan natin yung mga corrosion sa mismong board. Ayan. So may nakita tayo ditong kakaiba sa board na to, may mga parang corrosion or parang moist. So ang ginawa natin dito guys is nilinis natin ng lacquer thinner para mawala yung pinaka hinala natin na problem sa board na to. So ito yung system nya guys, nandito lahat ng function para sa mga control ng speaker na ito. Tapos na natin gawin itong Bosch speaker. So ang ginawa natin is nilinis natin yung board kasi may mga corrosion. Yung nakita nyo nga diba kanina sa board. Hindi ko lang na-videoan kanina sa kung paano ko nilinis yun. Yan. So binalik ko na siya.
Ayan. So, titesting na natin. I-play tayo ng YouTube. Ayan. YouTube. Volume. Handa akong manatili hanggang sa iyong pagkalma. Wish 107.5 Magsisilbing pamayan ka sa... So, ayan. Wala na kayo naririnig na parang umuugong. Isa. Ayan o. Play natin. lahat aking sinta. Ayan. Smooth. Walang huni. Yun, hanggang dyan ang ating vlog, guys. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog for today. So, kahit papano ay meron kayong napulot na konting knowledge sa ating video kung paano magawa ng mga gantong bagay. So, maraming salamat sa ating panonood. Bye-bye. Ingat. Thank you.